Nazareno, sa mga paring di na makapag-isa, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga madaling matukso, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga inosenteng nakakulong, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga nilalait ng mass media, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga nagpapadala sa kapahamakan, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga di makaiwas sa mga bisyo, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga ayaw magpasa ng krus, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga maraming alagang anak, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga natalingan na ng buhay, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga may sakit na nangungumpisal, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga di umiibig kay Inang Maria, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga wala ng anak, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga kaluluwa sa purgatorio, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga di makasunod sa iyo, maawa ka, Panginoon. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manatili po tayong nakaluhod. Mahal na San Juan Bautista, tinawag ka na ng Diyos sa sinapupunan pa ng iyong anak. At doon pa lamang ay binigkas na niya ang iyong pangalan. Pinagpala ng Panginoon ang kanyang bayan nang isugo niya upang ihanda ang daan para sa pagdating ng Mesiyas. Bilang bunga ng aking tinanggap na binyag, may tungkulin din akong ipahayag ang pag-ibig ng Panginoon sa sangkatauhan. Sa pamamagitan mo, pagpalain nawa ako ng Diyos upang matularan kita sa katapatan, sa tungkulin at kabanalang loob, sa pagpapalaganap ng katarungan at pagtitiwala sa kanyang habag. Tulungan mo akong akayin ng aking kapwa, lalo na ang mga naliligaw ng landas na makita ang liwanag, magsisi sa kanilang kasalanan at talikuran ang lahat ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Maunawaan nawa ng lahat ng tao na bukod sa kalinisan ng katawan, mahalagang kadilisayan ng puso upang maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw ng mga deboto. Ito rin ang araw na kung saan tayo'y nagpapasalamat, humihingi ng kapatawaran at humihiling sa ating Panginoon. Kaya't aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagpapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, pakundangan sa kaniyang kagitingan at pagdalangin. Matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdalinis sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atalia na patay na anak niyang si Ocosias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas, na anak ni Ocosias, ay naitakas ng tiya niyang si Josaba, na anak ni Haring Horam at kapatid ni Ocosias. Itinago niya ito, pati ang tagapag-alaga, sa isang silid, kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinagong 6 na taon habang si Atalia ang nagahari sa lupain. Nang 7 taon na ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Huyada ang mga pinuno ng mga kritero at ng mga bantay sa templo at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng saserdoting si Huyada.
Isinama nila Jehoiada ang kanilang tauhan, pati yaong hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ibinigay ni Jehoiada sa mga kapitan ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa bahay ng Panginoon. At bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar, nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. Inilabas ni Jehoiada ang prinsipe, kinoronohan nito, at inabot ang aklat ng kautusan. Binusan ng langis at itinalagang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niya nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinagaulian. Ang mga kapitan at mga taga-ihip ng trompeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trompeta. Nang makita nito ni Atalia, sinabi niya sa kanyang mga kausutan at malakas na sinabi, "Ito isang malaking kataksilan." Iniutos si Jehoiada sa mga kapitan, "Ilabas ang babaeng yan at patayin, pati ang sinumang susunod sa kanya. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon." Siya'y sinunggaban nila. Inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo, at doon pinatay. Pagkaraan noon, sinariwa ni Jehoiada ang tipan ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao'y nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak, pati ribulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan, na saserdote ni Baal, at si Jehoiada ang nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinili ng Panginoon maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala, matapos na ikay pumanaw sa lupa. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan, at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang maghaharing walang katapusan. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Pinili ng poon na maging tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Sa lipi ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy na pamamahala. Yaong kaharian niya ay uulad at mananagana. Ang kaaway niya'y mga papahiya. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon.
Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, impokin ninyo ay ang mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung maliwanag at malinaw ang inyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, magdirimlan ng buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay nais ipabatid sa atin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na hindi natin kailangan ang luho o mga material na bagay sa mundo upang magkaroon ng tunay na kagalakan. Mas higit na mainam na tayo ay nag-iimbak o tayo ay nagkakaroon ng kayamanang espiritual. Sa paanong paraan? Kung tayo'y marunong magtiwala sa Diyos, kung tayo'y umaasa sa Diyos, at kung tayo ay kumakapit sa Diyos, hindi sa ating sarili, hindi sa material na bagay, hindi sa ating mga pera, hindi sa ating mga alahas, hindi sa ating bahay at lupa, hindi sa ating propesyon, ang tunay na magpapasaya sa atin, ang tunay na magbibigay katurturan at kasaysayan o kahulugan sa ating buhay ay isang puso na handang makinig at sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga napakaganda ng sinabi sa atin ni Jesus Nazareno
sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Huwag kayong mag-impo ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ang mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang kalawang at walang makakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din naman ang iyong puso. Ibig sabihin po nito, hindi sa material na bagay o kayamanan nasusukat ang tunay nating kaligayahan, ang tunay nating dangal bilang mga tao. Ang nakakalungkot po sa ating lipunan sa kasalukuyan ay tila baga nakatutok tayo kung ano ang estado ng buhay ng isang tao. Kapag mas mayaman ka, mas tinitingala ka. At kung mahirap o pobre ka lang, hindi ka binibigyang pansin o halaga. Mas hindi napakikinggan ang mga tinig ng maliliit dahil maraming pagkakataon sa ating lipunan, pera ang nagpapatakbo sa ating mga sistema. Kaya nga ang habilin ng Diyos, huwag tayong panghinaan ng loob sa mga taong mahihirap at inaapi. Takbuhan nating lagi ang Diyos. At ito marahil siguro ang karanasan ng marami sa atin. Di po ba't kapag walang-wala na tayo at sadsad na ang ating mga kalagayan, di po ba't sa Diyos tayo tumatakbo, kumakatok at lumalapit? Ganitong pagkapit ang nais ng Diyos sa atin, hindi lamang dahil may matindi tayong pangangailangan, kundi dahil tanging siya lamang ang solusyon sa bawat suliranin at mga problema ng ating buhay. Kaya nga po sinasabi natin na ang kaharian ng Diyos ay ang karanasan ng mga pagpapala na ibinibigay sa atin ng isang taong may pananampalataya sa Diyos. Ang mga dukha, nagdadalamhati, inaalipusta sa lipunan, ang mga nagugutom, ang mga nangangailangan, the lost, the last, and the least. Lahat po yan, espesyal sa puso ng Diyos. Mayroon tayong iba't ibang kwento, kahinaan at kalakasan. Lahat tayo may iba't ibang layunin, hamon at karanasan sa buhay. Gayunpaman, tinatawag tayo ni Jesus Nazareno upang makilala ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Sa bawat araw, hinihiling sa atin ni Jesus Nazareno na tayo ay mag-ipon ng kayamanang espiritual sa pamamagitan ng ating pagmamahal at paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan, anumang gawin natin sa ating buhay, hindi po tayo magiging masaya kung wala tayong relasyon at kaugnayan sa Diyos. Aanhin po natin ang kayamanan sa mundong ito kung ang kaluluwa naman natin ay maghihirap sa impyerno dahil tayo'y naging sakim at makasarili. Magbahagi po tayo tulad ng ginawa ni Jesus Nazareno. Binahagi niya ang lahat-lahat
sa Kanya. Pati sarili niyang buhay, ibinigay para sa atin. Dahil ito ang tunay na kahulugan ng ating buhay upang tayo'y magkaroon ng kayamanang espiritual. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hinahamon po tayo ni Jesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Itoon natin ang ating puso sa kalangitan sa ating pananalangin at sa bawat kahilingan ang ating itutugon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang simbahan naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkakaalipin sa pagmaterialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinapahalagahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga politiko at lingkod pangmamamayan naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuang pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit na kayamanan naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmamay-ari ng mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga pinagkaitan ng mga bagay sa mundong ito naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtutuon ng kanilang puso sa makalangit na kayamanan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Isama din po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito ang mga kapatid at kadeboto natin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawa na nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga pamilyang nagugutom, walang makain at nag-iikahos sa buhay, naway ingatan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ama naming nasa langit, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya sa araw-araw ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang
kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami makadulog, katulad ni San Luis na narampang lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal, upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Masana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat
dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang hanggan. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Papa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa mga sana para ng pagpapanawat namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, tawag ko sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang salukod na sarsanay, pakinggan mo. Mabawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pipiliin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kanong-kanto ninyo itong kahilingan ko. Buhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo kami, umaasa. Jesus Nazareno, bayan niyo po nawa't gabayan ako. Nasa kapahamakan at tiyak na kamatayan, wag po ninyo kami pababayaan. Poong
Sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo. Nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mong makapamuhay sa pagkaulira ni San Luis sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.